Shoutout nga pala kay Alvin Romero, bumili ng sapatos, at maraming salamat sa iyo kaibigan. Warriors, may napapansin kay Kuminga sa Game 2 at Jimmy Butler kayang gumawa ng 40 plus points kung gugustuhin. Naghihintay lang sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang unang laro ng Warriors sa playoffs nang wala si Steph Curry mula pa noong 2018 Western Conference Semifinals ay naging sobrang bigat na hadlang na hindi nila nalampasan. Natalo sila sa score na 117-93 laban sa Minnesota Timberwolves nitong Biyernes ng araw sa Target Center sa Game 2 ng Round 2. Walang paraan na uulitin ng Timberwolves ang sablay nila sa napakaraming 3-point shots tulad ng sa pagbubukas ng serye. Mintis nila ang kanilang unang 16 na 3-pointers sa panalo ng Warriors sa Game 1, ngunit nakashoot naman sila ng 3-pointers sa kanilang unang dalawang possessions sa Game 2. Natalo ang Warriors ng 21 puntos mula sa labas na may 9 sa 32 shooting kumpara sa Timberwolves na may 16th of 37. Ang star ng Timberwolves na si Anthony Edwards ay tila nagkaroon ng matinding injury nang kailangan siyang tulungan palabas ng court sa ikalawang quarter at hindi niya maapakan ang kanyang kaliwang binti. Pero sa hindi maipaliwanag na paraan, nakabalik si Edwards sa simula ng ikatlong quarter. May 20 puntos, 9 na rebounds, 5 assists at 3 steals. Si Jimmy Butler na walang Curry ay nagtala ng 17 puntos, 7 rebounds, 4 na assists at -4. Si Draymond Green ay nakakuha ng panibagong technical foul at nagtala ng -3 na may 9 na puntos, 3 of 10 shooting with 1 of 6 in 3-point range, 4 na rebounds at 5 assists. 2 bench players ang nagbigay ng lakas para sa Golden State. Si Jonathan Kuminga ay nagtala ng 18 puntos, nakatumbas ng kanyang career high sa playoffs sa loob ng 26 na minutong paglalaro mula sa bench. Si Trayce Jackson Davis ay kumuha ng maraming dunk at naipasok lahat ng 6 niyang shooting para sa 15 puntos. Narito ang 3 takeaway mula sa matinding pagkatalo ng Warriors sa Game 2. Mabagal na simula para sa starting 5. Sa loob ng 9 na playoff games, gumamit na ang Warriors ng 5 magkaibang starting lineups. Pinili ni Kerr na bigyan ng pagkakataon ang rookie center na si Quinten Post upang magdagdag ng sukat at 3-point shooting sa simula ng laro. Pagkalipas ng 1.5 minuto, napilitan si Kerr na mag-timeout matapos ang isang madaling 8-0 run for Timberwolves in starting game. Naiwan ng Warriors sa 12-0. Nang gawin ni Kerr ang kanyang unang substitution, ipinasok sina Gary Payton at Moses Moody kapalit ni na Post at Buddy Hield. Isang free throw ni Julius Randle ang nagtulak sa lead sa 13. Sa wakas, matapos hindi maipasok ang unang 8 shooting, isang 3-point shot ni Butler ang bumasag sa scoring drought ng Warriors mahigit 7 minuto na ang nakalipas sa laro na naging 13-3. Pagkatapos ng unang quarter, natambakan ng Warriors 29-15. 6 lang ang naipasok nilang shooting at nagkaroon sila ng 5 turnovers na nauwi sa 7 puntos para sa Timberwolves, kung saan umabot pa sa 18 ang kalamangan sa 1 punto. Si Post ay nagsimula rin sa Game 3 ng panalo ng Warriors sa nakaraang round at nagtala ng +7 sa mahigit 27 minutong paglalaro kahit 2 puntos lang ang naiambag niya, ngunit may 12 rebounds. Hindi na siya nagsimula sa second half at 3 minuto lang siya naglaro sa buong laro. Ang tanging stint ng starting 5 na ito ay sa unang 3 minuto ng laro kung saan sila ay tinambakan ng 13-0. Ang unit na ito ay naglaro lamang ng 5 minutong magkasama sa playoffs bago ang Game 2, ngunit naging matagumpay sa maliit na sample size. Sa 11 laro ng regular season, sa loob ng 42 minuto, nagtala sila ng 34.2 net rating with 124.4 offensive rating at 90.2 defensive rating. Matalinong paglalaro. Sa paghahanap ng kahit anong tulong, gumamit si Kerr ng 11 manlalaro sa unang quarter. Binigyan ng minuto sina Kuminga, Pat Spencer at Gui Santos. Sa loob ng unang 2 minuto ng ikalawang quarter, naging 13 ang bilang ng ipinasok sina Kevin Knox at Jackson Davis. Ang Warriors ay natambakan 31-17 in 10-18 mark ng ikalawang quarter nang pumasok si Jackson Davis sa laro. Lahat ng aktibo at malusog na manlalaro ng Warriors ay naglaro sa first half nang ipasok si Braxton Key sa huling 5 at 7 segundo. Bahagi ng desisyon na gumamit ng maraming manlalaro ay tiyak na dulot ng pagbabago dahil sa injury ni Curry. Ngunit mas malaking bahagi nito ay ang pag-iingat kina Green at Butler.
Ang 35 taong gulang ay halos walang pahinga mula sa Game 7 sa Houston noong Lunes at Game 1 sa Minnesota noong Miyerkules. Si Butler, sa pagitan ng dalawang larong iyon ay naglaro ng 86 na minuto at si Green ay halos 75 minuto. Si Butler ay may 17 minutong laro pagpasok ng halftime at si Green ay 15 minuto. Nagtapos si Butler sa 34 na minuto at si Green ay naglaro ng 29 na minuto. May pag-asa kay Kuminga dahil sa matinding pangangailangan sa puntos mula sa kahit kanino at sa pangangailangang bigyan siya ng mas mahabang pasensya, naging laro ito para kay Kuminga. Ang una niyang stint ay hindi maganda. Natalo si Kuminga sa hustle play kay Donte DiVincenzo para sa offensive rebound. Sa susunod na tawag ni Kerr sa kanya, mas maganda ang ipinakita ni Kuminga at siya ang naging leading scorer ng Warriors sa first half na may 10 puntos sa perpektong 5 sa 5 shooting. Gantimpala sa kanya ni Kerr ang pagsisimula sa second half kapalit ni Post at agad siyang gumawa ng 2 malalaking dunk sa unang ilang minuto. Naipasok ni Kuminga ang una niyang 3 shooting sa second half, kaya umabot siya sa 17 puntos sa perfect 8 of 8 shooting bago siya mintis ng isang turnaround jumper sa huling 2 minuto ng ikatlong quarter. Ang perpektong 8 sa 8 simula niya ay sinundan ng 3 minuto upang tapusin ang kung hindi man ay solidong laro. Sa isang laro na kulang sa positibong bagay, ang laro ni Kuminga ang isa sa pinakamaliwanag para sa Warriors. Kalimitan ay kontrolado niya ang kanyang laro at ginamit niya ang kanyang athleticism sa kanyang advantage. Sa pagkawala ni Curry, kakailanganin ng Warriors ang kakayahan ni Kuminga sa pag-score. Nararamdaman na ang pressure matapos matalo ang Warriors sa Game 2 laban sa Minnesota Timberwolves, kaya pabalik sila sa Bay Area na tabla ang Western Conference Semifinals sa tig-isang panalo. Pero si Jimmy Butler na nakilala sa bansag na Playoff Jimmy dahil sa kanyang husay tuwing postseason ay hindi pa rin kinakabahan. Kahit pa wala si superstar at pangunahing scorer na si Steph Curry dahil sa injury sa hamstring. Wala akong dinadalang bigat o inaasahan, sabi ni Butler sa mga reporter matapos ang laro tungkol sa inaasahang siya ang babanat ng opensa ngayon. Wala, naglalaro ako ng basketball sa tamang paraan at ipagpapatuloy kong maglaro ng basketball sa tamang paraan. Kung dumating ang oras na sinasabi ng mga tao na kailangan kong mag-score ng 40 or 43 o kung ano man yon, kaya ko yon. Kaya ko yon, pero mas gusto kong tiyaking komportable ang mga kasama ko, ipasa ang bola sa kanila, kumuha ng tamang shots sa tamang oras. Pero pag-uusapan namin yan kung kakailanganin. Sino ba ang nakakaalam? Pero naging legend siya kasama ang Miami Heat noong 2022 at 2023 NBA Playoffs. Nag-average siya ng 28 puntos kada laro sa loob ng 17 laban bago sila maalis ng Boston Celtics sa Eastern Conference Semifinals. 4 na beses siyang nagpakawala ng higit 40 puntos at 8 beses namang naka-30 puntos o higit pa sa postseason na yon. Habang wala si Curry nang hindi bababa sa isang linggo, siguradong gustong makita ng Golden State na lumabas si Playoff Jimmy pagbalik nila sa Chase Center para sa Game 3 sa linggo. Pero si Butler ay may paraan para makaapekto sa laro na hindi lang sa puntos. Hindi niya pipilitin ang laro. Magpapatuloy siyang maglaro ng basketball sa paraang alam niya at darating na lang ang puntos. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Ano kaya ang dapat ipagawa ng Warriors kay Jimmy Butler?